Simula na sa ating afternoon worship service at sa mga kapatiran natin na sa kanilang tahanan ay naway kapiling po namin kayo sa pagsamba sa Diyos. Sige po, tayo po kayong lahat, tayo po yung mag-awitan. Awitin po natin, si Kristo ay papurihan. Si Kristo ay papurihan tayo. Hindi. First verse now, ready, sing. Ngalang Jesus mapurihan, ating luwalhatiin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos sa panalangin. Amen. Sige po, umari na po kayo makaupo. Awit pa po tayo sa awitin, si Kristo ang sandigan ko. Awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus. Ang dugo niyang dumanap sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit danasin ko'y
pagdating niya ang badya, tayo naway masumpungan, kabanalan niya'y ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amen po. Tawag sa Pastor Doy. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Well, it's good to see you all, no? Na-miss ko na kayo, ha? Sa hapong ito, we have a good day actually. Starting 9 in the morning, no? Talagang kaninang umaga ay nagpapasalamat din ako sa mga kapatid na narito. Hindi magkamayaw talaga. At yung sumunod naman na service, nagkaroon tayo ng dedication ng batang ipinanganak. Kailan ba pinanganak? COVID day, ano ba? Last year, no? 2019. So, kanina na i-dedicate natin at ipinagpapasalamat natin si Tadeus Gray Barrias Amboy. So, yun yung dinedicate natin. Patak-patakbong bata rito. Malamang susunod yung Kiintoy, no? Sunod-sunod na yan dahil ang daming bagong nag-asawa rito sa ating church. Lord willing, baka next year madadagdagan pa. Yung sekretary ko, inaantay ko ng mag-asawa at baka next 10 years ba, Mark? Next year na. Next 10 years. Ang tagal nun, So, panalangin natin, no? Mga bagay na yan. So, it's a blessing to have the first week of Sunday that you are here and it's good to see you all. And ang announcement po natin, huwag kayong mawawala sa ating banal na hapunan. Okay? Meron po tayong Lord's Table that will be last Sunday of this month. 2 beses lang natin ginagawa sa taon yan. Gagawin po natin ito. Actually, ginagawa natin ito ng alas 9 ng umaga, alas 10:30 ng hapon. Alas 10:30 rin ng umaga, dahil dalawang services. At saka sa hapon, alas 3 ng hapon. Para dun sa mga afternoon brothers and sisters natin. So please be here, no? Yan po ang mahalagang announcement. And also, we are asking you, na katulad pa rin yung panawagan ng gobyerno, mag-continue po tayo sa minimum health protocol natin. Kaya nga meron akong panangga rito, no? Dahil ako'y naniniwala na somehow it helps para at least ma-maintain natin lahat yung pag-iingat sa bawat isa, ganun din sa bawat mga miyembro. Hindi ka lang nag-iingat sa sarili mo, na pag-iingatan mo rin yung kapwa mo, no? So, patuloy pa rin po yan kasi hindi pa naman nasusugpo itong karamdamang ito. Bagamat may vaccine, may good news nga kanina sinabi yung kapatid namin sa pananampalatayang taga Manila, no? Kinakailangan namin magparehistro para mabigyan kami libreng Pfizer. Wow! Kasi Pfizer daw ang kukunin ni Mayor Isko Mukhang naka-order na. Si Mark yata, Sinopharm. Sinopharm ba ang gusto mo, Brad? ayaw mo magpasaksak? Talagang ayaw talaga. Ayaw magpasaksak ni Mark. So, conservative masyado. So, ayun. Panalangin natin kung ano man ang magiging vaccine dahil ako ang paniniwala ko lang rito, no? I-required talaga ito sa lahat ng tao. Hindi ka makapagta-travel sa malalayong lugar, maaring Pilipinas or outside the country. Kung dito man makapagta-travel ka sa probinsya, baka paglabas mo ng bansa. Hindi ka makapag-travel kung wala kang vaccine ID. No? Hindi po bang naka-required sa bansa nila na lahat ng papasok ron merong vaccinated na sila. So, ganun din naman siguro tayo, magre-required tayo na kapag yung mga tao sa ibang bansa, pagpasok rito, vaccinated na rin. Kaya, one way or another, it will help. Actually, tama rin si Mark, no? Kung hindi siya magpapasaksak. Kung tayo lahat may saksak ng vaccine, tapos siya. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasabi mo, Israel, ang daan ko ay ligid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Anong kahulugan nitong mga talatang ito? Well, nais ko makita ninyo sa talatang ito because maybe of a difficult task they are facing and the difficult trouble, okay? They are
into, no? Nandun sila sa travel na yon, at pagdating pa rito, ang laki ng responsibility, ang laking trabaho na gagawin nila, andyan dumating na yung pagka-burnout sa kanila. Nakaranas na ba kayo ng burnout? Na para bang sobra-sobra yung ginagawa mo at talagang nai-stress ka na at napapagod ka na. Para bang, minsan nga yung stress sa isip mas nakakapagod yun kaysa sa physical work na ginagawa mo. At humahantong yun sa tinatawag natin pagrereklamo. Dito, ang pagrereklamo na ginagawa nila as if they are saying to the Lord, Lord, hindi mo ba nakikita itong trouble namin na pinagdaraanan? Panginoon, hindi ka ba nagkikare sa plight namin? Hindi ba ligid sa iyo ang aming mga lakad? Na alam mo, samot-saring problema itong nangyayari sa amin. Abay, maglakbay ka ba naman ng 4 na buwan? Diba? Kasama mo pamilya mo, kasama mo yung mga mga hayop ninyo, may mga bit-bit ka pang hayop, tandaan mo, hindi ka naka-aircon. Nakasakay ka lang sa kamelyo. Or naglalakad kayo saan? Sa disyerto. Or sa trade route. From Babylon, going to the promised land. At marami kayo. Bagamat exciting yun, marami, pero sa haba-haba naman ng lakarin, abay nakakahapo. So dumating sila sa ganon. Asa na Panginoon yung mga privileges namin bilang Hudyo? Okay? Asa na ngayon Panginoon yung paggabay mo sa amin? As if they feel that God is not with them as they travel. Kaya nga yung excitement ng pagbabalik, para bang nalusaw na sa tagal ng paglalakbay at sa hirap ng paglalakbay na meron sila. At humantong sila sa ganito, pagrereklamo sa Panginoon. Now, it can happen to us. Okay? At minsan nagkakaroon tayo ng wrong perception of God. At kapag nagrereklamo tayo, katulad ng ginagawa nitong mga Hudyong ito, nung kapanahon na yon, we are trying to put God in our own level. As if sinasabi natin, Panginoon, kinalimutan mo na kami. Kayo ba nakakaranas na nakakalimutan kayo ng tao? Nakakaranas kayo, kinakalimutan kayo ng tao? Yung mga ninong, pagdating ng Disyembre, nagiging makakalimutin yun. May art na ninong, nakakalimutan mo na ako Nakakalimutan. Dati pa na yung tawag mo sa akin. Ngayon, ninong, hindi na. Papasok na Disyembre, nakakalimutan mo na akong tawagan We are trying to put God in our level if we are saying that God becomes a forgetful God and God is not caring for our troubles. Inilalagay natin siya katulad sa level natin. Inilalagay natin siya rin sa kalagayan as if God is powerless in not helping us in whatever need that we have. Iyon ang makikita mo rito, kaya nga sila nagrereklamo So yun po ang nangyayari sa atin mga mananampalataya bilang Kristiyano if we try to complain to God in our life. We have a wrong perception of God in our life. For example, if people have wrong perception of God's holiness, okay, he will live a careless life sa kanyang buhay. Pag meron siyang maling perception sa Diyos, na ang Diyos ay nakakalimot, okay, iisipin niya na ang Diyos ay hindi inaalala ang kanilang mga suliranin sa buhay. Doon po nagkakaroon ng problema. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, next slide, alamin ang ugat ng iyong pagrereklamo. Okay? Para ma-address mo itong problema sa buhay. Bilang Kristiyano, may mali ka bang perception sa Diyos o may mali kang pagkakilala sa Diyos? Of who God is, katulad nito. Okay? May mali na silang perception sa Diyos because of the difficulties that they have experiences in life. Okay? Naisip na nila ang Diyos, hindi nagkikare sa kanila. Hindi na alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay nila. So they have wrong perception. Nakalimutan na nila the same God who is the God of the past, who is a caring, loving God, iba na ngayon. May kakulangan sa pananampalataya. Sobrang pinagdaraan ng hirap. Pakiramdam mo, pinababayaan ka na ng Diyos. Ito minsan ang mga ugat ng pagrereklamo natin sa Panginoon. Okay?
Excuse me. Now, pangalawang bagay na nais kong makita nyo sa sumunod na talata, napakaganda nito, ang pagpapaalala ng propeta ng Panginoon. Okay, pinaalalahanan sila, no? Nagrereklamo sila. Ngayon, makikita natin, pinaalalahanan sila. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang unawa. Yung verse 28 dito, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ito'y nagpapakita na alam ng mga Hudyo, no? Kung sino talaga yung Diyos. Alam nila eh. Ito paalala lang ni Isaiah eh. Na alam nila that God is a caring God. Kaya lang because of what happened to them, they try to forget it. Kaya pinapaalala ni Isaiah sa kanila kung sino yung Diyos. Narinig nyo na ang Diyos na ganito eh. Nalaman nyo na ang Diyos na ganito eh. Diba? Why? Kasi ito mga Hudyo ito eh. At itong mga Hudyong ito, kilala nila yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya lang, because of the problem that crossed their path, well, mukhang nakalimot sila. Ngayon, pinaalala ni Isaiah. Maaaring sabihin mo, sinaway sila ni Isaiah. At sinabi sa kanila, ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. In saying this, nais ni Isaiah, iugnay, i-relate, no? Yung mga katangian ng Diyos sa kanilang difficult circumstances in life. Ulitin ko nais iugnay, no? Kasi yun ang problema minsan eh. Kapag hindi mo maiugnay yung katangian ng Diyos sa mga problemang kinakaharap mo sa pang-araw-araw, ang tendency, you will have a wrong perception of God. Okay? Mamaya makikita natin mga halimbawa na yan. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanyang walang kapangyarihan at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Next slide. Ito nais ko makita ninyo, no? Iagnay mo ang katotohanan patungkol sa Diyos sa suliranin at mga pinagdaraanan mo sa buhay. Tingnan natin yung mga talatang nakita natin, no? Yung mga katangian kanina, nakita natin, meron tayong walang hanggan Diyos. Eh ano ngayon? Paano ko ito maiuugnay sa pinagdaraanan ko? Ano ngayon? Paano nila ito mauugnay bilang mga Hudyo doon sa nangyayari sa kanila nung kapanahonan na yun na habang naglalakbay sila at haharapin nila yung napakalaking pagsubok na meron sila? Well, ibig sabihin yung walang hanggang Diyos, hindi nagbabago yun. He is the same today, yesterday, today, and forever. He is the same loving God, gracious God, caring God, a God who have promised Israel, no? The covenant of David, the covenant of Abraham, that He will build them. Yun ang implikasyon nun, mga kapatid. The same is true with us. No? Knowing ang Diyos natin ay walang hanggang Diyos. Okay? Kung ano ang pagkakakilala nating tama sa Diyos, simula nung bata ka pa, hanggang sa tumanda ka, ganun pa rin ang katotohanan ng Diyos na hindi magbabago. Pangalawa, siya ay Diyos na manlilikha. At dito, pinakita nga sa binasa natin, no? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng dulo ng lupa. Anong ibig sabihin na ito? Well, kung siya ang Diyos na manlilikha, sa pamamagitan pa lang ng paglikha ng Diyos, ipinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, o Diyos ng Israel, ay makapangyarihang Diyos na siyang tutulong sa iyo. Diba? Dahil dito, yung pinakikita, as if, ipinakikita na mahina yung Diyos at napapagod eh. Pansinin nyo rito, hindi siya nangihina o napapagod man.
So ipinakikita pinakikita nung talatang ating pinag-aaralan, dahil manlilikhang Diyos siya, makapangyarihan siya. Siya ang nagbabangon at siya rin ang nagbabagsak. Siya ang nagdala sa inyo sa pagkakaalipin, siya rin ang magbabalik sa inyo upang itaguyod kayo. Abay, bakit kinalilimutan niyo yung bagay na yun? Narinig niyo na noon pa yun ah. Yun ang paalala ng propeta rito. At makikita natin, walang kainaan sa kanya at walang kapaguran ang Diyos. They thought that God is tired at looking at their problems. May mga ganyan ba? Yes, sa buhay nating mga tao. Lalo na yung mga tao na nakakaranas na maaring araw-araw o linggo-linggo. Nakakarinig ka ng problema galing sa kamag-anak mo. Kayo ba nakaranas ng ganon? Kayo ang tawagan at kayo ang takbuhan ng inyong mga kamag-anak. Sa loob ng 1 buwan, maaring 10 ang madidinig mong karaingan. Ngayon ikaw bilang tao, natural sa iyo mapagod. At minsan nakakapagod na yun. Pero ang Diyos hindi napapagod. Milyong-milyong tao o bilyong tao tumatawag sa Kanya sa kasaysayan ng pananampalataya ng buhay ng tao, pero hindi siya napapagod na makinig sa ating mga panalangin. Hindi siya napapagod na kanlungin tayo o lingapin tayo kung tayo may pangangailangan sa Kanya. At dito makikita natin, ito'y paalala ni Isaiah sa kanila. No? So, kinakailangan para masolusyonan natin yung maling perception ng isang tao sa Diyos. Mawala yung pagrereklamo natin sa Kanya. Abay, base sa mga katangian na nakita natin dito sa Diyos, i-relate natin to sa ating buhay. Next slide. Ano sabi dyan? Walang makakatarok ng kaunawaan ng Diyos. Listen. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? Pero kung may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, katulad si Job, naalala niyo si Job, no? Hindi maintindihan ng Diyos ni Job kung ano nangyayari sa buhay niya. Ang perception ng kapanahunan noon, kapag ikay yumayaman, maganda ang pangangatawa mo, pinagpapala ka sa Diyos at tama ka. Okay? Pero kapag dumanas ka ng kalamidad at nasakuna, pinapalo ka ng Diyos, makasalanan ka at dapat magsisi ka. Pagdating kay Job, alam niyo, may ganyang perception pa rin mga Kristiyano ngayon eh. Si kapatid nasunugan, naku, may kasalanan siguro yan, kaya nasunog ang bahay. Si kapatid binaha, naku, sabi sa inyo eh. May ginawang palpak siguro sa buhay yun eh, kaya isipin mo, nabaha sila, nawala lahat ng gamit. Well, kung ganyan pa rin ang kaisipan natin ngayon, hindi mo kilala ang Diyos na kumikilos sa mundong ito. Dahil si Job, walang ginagawang mali eh. Kaya hindi maintindihan ni Job yung nangyayari sa kanya. Yung 3 kaibigan niya, tawag niya, miserable comforters eh. No? Bakit? Kino-comfort siya, in the same time, tinutuya siya. Magsisi ka na, Job, kasi ganito ang ginagawa mo. Sipin mo, araw-araw yun ang maririnig mo, imbis na makatulong aliwin ka, maiinis ka pa eh. Nagdurusa ka na nga sa hirap na pinagdaraanan mo eh. Pero si Job, tangkol lang ang tangkol dahil alam niya, wala siyang ginagawang pagsuway o kamalian sa Diyos. Alam niyo, naging kamalian lang ni Job. Because of his finite mind, hindi niya maintindihan yung pagkilos ng Diyos. Kaya nako-question niya ang Diyos, Lord, dapat hindi mo na lang ako pinanganak. Dapat nakuna na yung nanay ko. Nung pinagdadalang tao niya ako. Bandang uli, nagsisi si Job eh. Bakit? Kasi nung tinanong siya ng Diyos, pinaliguan siya ng tanong ng Diyos, hindi niya masagot ni isang tanong ng Diyos. Sangkatutak ba naman yung tinanong ng Diyos sa kanya, na isa rin wala siyang masagot eh. At tumutukoy yun sa misteryong pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Walang kaunawaan ng Diyos, hindi kayang maabot ng tao. Pero sa Biblia may talata, no, yung Romans 8:28. Pakilagay nga, kaya bang ilagay dyan, Brad? Romans 8:28. Sabi rito, yan. Kabisado ko sa English eh. For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sabi rito lahat ng mga bagay
At ang included dyan sa lahat ng mga bagay, kahit mga masasamang bagay, kahit mga kalamidad, sakit, suffering, naandyan yan. Lahat ng mga bagay. Hindi lang mabubuting bagay, ha? Lahat ng mga bagay, kahit hindi kaaya-ayang bagay. Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Nino? Ng mga umiibig sa Kanya. Okay? So, ikaw na umiibig sa Diyos. Ikaw na masasabi mo nagtitiwala sa Diyos. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao, nagtitiwala ka sa Kanya. Okay? Kapag kumilos siya, kahit masakit man yung pagkilos niya, hindi mo man maintindihan, end result niyan sa ikabubuti mo. At yun ang sinasabi rito. Kaya nga yung paalala sa kanila ni Isaiah, hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Kumbaga, itong tanong na ito, nagpapakita ito, alam na ninyo ito noon eh. Narinig nyo na ito noon. Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa may hina at sa kanyang walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Ano pa? Huling-huli, Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa may hina. He give them strength sa kanilang buhay. Okay? So dito ipinakikita natin, God is a good God. Give us what we need in our life. And if we need spiritual strength, no? Yung willpower na kinakailangan ng isang Kristiyano para makapagpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos, God supply that need. Okay? Now, huling-huling talata. Ang pagtanggap ng panibagong kalakasan mula sa Panginoon. Okay? Pagtanggap ng panibagong kalakasan mula sa Panginoon. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, ang mga binatay lubos na mabubual. Pansinin niyo itong text na ito, no? Context, naglalakbay sila. Abay, sa layo ba naman ang nilalakbay ninyo? 1,400 kilometer. Abay, tapos pagdating nyo rin sa lugar na pupuntahan nyo, hindi rin kayo makakapahinga dahil magtatrabaho kayo ron at bubuuin nyo yung bayan ninyo, ay talagang mapapagod ka. Manghihina ka. Mabubuwal ka sa pagod. Diba? Ang ginamit dito, yung pinaka prime of life ng isang tao. Ano yun? Yung kabataan. Ito yung kapanahon ng kalakasan mo. Yung talata na ginamit. So, ibig sabihin, dumarating sa period of time that there is limitation in our strength. Dumarating sa period of time ng ating buhay bilang mga mananampalataya, abay napapagod talaga tayo. Kahit Kristiyano tayo, di naman tayo Superman eh. Pero nais kong malaman ninyo, sabi dito, ngunit sila na naghihintay sa Panginoon, ay magpapanibago sila na panibagong lakas. Sila'y papailan lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kinakailangan malaman nyo yung key phrase dito, anong ibig sabihin ng nag-aantay. Ang ibig sabihin ba nun, nakatunganga ka lang at wala kang ginagawa? No. Ang idea ng pag-aantay rito, yung active relationship mo sa Diyos. Yun ang idea ng pag-aantay dito. For example, pumunta tayo sa ibang mga talata. Awit 40, talatang 1. Matyaga ako nag-aantay sa Panginoon. Kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Okay? Ang idea rito, nananalangin siya. Okay? Habang inaantay niya yung sagot na nasasabihin ng Diyos siya, continue siya sa pananalangin at pagdaing sa Panginoong Diyos. Tuloy tayo. Ako'y nag-aantay sa Panginoon, nag-aantay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako'y umaasa. Idea naman rito, andito makikita natin, involved siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Involved siya sa Bible reading. Asking God to answer him using the Word of God. Kaya't magbaloob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ng mabuting loob at katarungan at hintayin mo lagi ang iyong Diyos. Ang idea rito na makikita natin, continue ang iyong tamang pamumuhay. Ang idea nga rito yung pag-aantay. Hindi yung pag-aantay na inactive ka, wala kang ginagawa. Hindi po yun.
Okay? Sa pag-aantay mo na andyan yung devotion mo, andyan yung communication mo with God. Okay? And then, yung continuing, you want the presence of God na ma-experience mo sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Iyon ang idea po ng pag-aantay dito. Andyan yung isang Kristiyano na ang nais niya sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya ay yung malugod niya ang Panginoon habang nag-aantay siya sa Panginoon. At ang pangako na sinabi ng Biblia, Hosea 12:6, sabi naman dito, kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ng kabutiang loob at katarungan at hintayin mo lagi ang iyong Diyos. Now, as a response to that, sabi ng Panginoong Diyos, may panibagong lakas. Okay? Renewed strength coming from God. Ito yung kasagutan. And then may pagtaas. Maaari ang pagtaas nito, may kinalaman nito mga kapatid sa paglago sa iyong pananampalataya. May kinalaman nito sapagkat inahambing dito yung agila, no? Na mga bagay na aabutin mo sa iyong buhay Kristiyano. And then may pagpapatuloy. You will run and not be weary. Ang idea rito has something to do with, of course, every Christian is a runner before God. We have a spiritual race in our Christian life at magpapatuloy ka. At dito makikita din natin, may pagprogreso. You will walk at and not faith. And as we walk in our Christian life, no, by faith, there is progress. There is continuity sa ating buhay Kristiyano at bilang mananampalataya. So naniniwala ako, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, let's wait on God in our life. Let's continue to trust Him. Let's stop, okay, having a wrong perception of God. Huwag nating bigyan ng puwang na magkaroon tayo ng maling pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Tatlong bagay ang nais ko makita ninyo sa ating pinag-aralan. Ang pagrereklamo sa Panginoon, ang papaalaala ng propeta ng Panginoon, at ang pagtanggap ng panibagong lakas mula sa Diyos o mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, Ikaw na Diyos namin pinaglilingkuran, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo. Salamat sa oportunidad na kami nagkasama-sama ngayong hapon upang balangkasin ang napakagandang talatang ito. We all know in our life that we experience tiredness, not only in a physical sense but also in a spiritual sense. Pero maraming salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos na yan ay nagbigay sa atin ng pangako kung kami ay mag-aantay sa Kanya, magpapanibagong lakas kami. Upang makapagpatuloy kaming matatag sa aming pananampalataya bilang mga Kristiyano. And God, thank you for this day. As we worship you, Ikaw mawalhati sa aming mga lakad sa buhay ngayong 2021 at aming pinagkakatiwala sa lahat ng bagay na ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Kuya Rene, ikaw muna mag-asya. Okay lang ba? Can you pray for our offering this afternoon, Brad? Okay. Okay. Again, maraming salamat, no? That you are here this afternoon. Isang pribileyo na makita ko at makasama kayo. At I hope and pray that all this 2021, magkakasama tayo for 52 weeks, no? 52 weeks in 1 year. Magkakasama tayo lagi sa ating pagsamba sa Diyos. Tumayo tayo lahat. And may we request, Mark, can you close us in prayer, brother?
pangalan ng